Magandang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ito nga po ang Ate Melay. Ako nga po ang naatasan pong mag-exhort po ng Matthew chapter 23 at 24 po. And first time ko po kasi mag-exhort, so medyo nangangapa po ako, pero I will try my best po para ma-exhort po yung chapter na inatas po sa akin. And then as you will know, medyo nagsulat din po kasi ako para po mas ma-explain ko po siya. Then just bear with me po. So let's start po sa maikling panalangin. Samahan niyo po ako. So yes, Lord, Father God, O Father Almighty, O Lord Jesus Christ, hallelujah, 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 Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon, Panginoon, upang kami mabigyan, O Lord God, ng pagkakataon ulit, Panginoon, na makapagnilay-nilay at makapagmuni-muni sa iyong mga salita, O Lord God, na tanging katotohanan dito sa buong mundo. Hallelujah. Lord, nawa Panginoon na matanim sa pinakamatabang parte ng aming puso, O Lord God, maritain po sa aming isip, Panginoon, at may sabuhay po namin, O Lord God, upang ang sino man, Panginoon, na tumingin sa amin, Lord, na ikaw at ikaw lang po ang makikita nila, Lord. Hallelujah. Panginoon, gawin mo tungtungan ang iyong abang lingkod. Lord, anoint me with your Holy Spirit, O Lord, upang may parating ko sa aking mga kapatid, Panginoon, kung ano ang ibig sabihin ng iyong mga salita, O Lord God. Hallelujah. Lord, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa bawat biyayang binibigay mo sa amin, O Lord God. As we always pray, Panginoon, protection, guidance, and safetyness, O Lord God, to all of your children here, O Lord God. Hallelujah. We ask this in the mightiest name of Jesus and the guidance of the Holy Spirit. Amen. So, mag-start na po tayo. As I read Matthew chapter 23 verse 12 po, as I read Matthew chapter 23, may 3 verse na gusto ko pong ibahagi po sa inyo. So, ang una po nito is yung Matthew chapter 23 verse 12, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. People nowadays wanted to be higher than the others. I just don't understand why it's human nature to want to be higher than the others po. Mga kapatid, in God's eye po, pantay-pantay po tayo lahat. We will all die and judge by what we have done while we are alive po. Hindi ko na po i-elaborate masyado po yun. Let's just be humble po all the time. The Lord don't see us, even don't care on what we have materially, financially, or even the success we have. The Lord God looks through our hearts, what it contains and what it has. It's the heart that only matters to Him. As we all die, these things cannot be brought. It's also human nature that we see other people worth on what they have materially or financially, which is wrong. Hayaan din po natin na ibang tao po ang makapuna kung anong meron ka. Hindi mo kailangang ipangalandakan just to say mas marami kang ganito or ganyan. Mga kapatid, hindi ka po matutulungan ng praises and admiration po galing po sa kapwa mo tao. In time of judgment days, let's all keep humble. Lahat ng nagmamataas ay binababa. Mas worthy ang pagmamataas if you are lift higher through God's presence that we shine through His name po. Okay? So, sa Matthew 23 to 26 po, Matthew chapter 23 verse 26 po pala, sorry po. Ikaw na Pariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at pinggan upang luminis ang kanyang labas. Sa atin mga kapatid, kung pipiliin po natin maglingkod sa Panginoon, yung totoong paglilingkod, we need to give up a lot of things that we are willing to be set free from whatever causing us to be chained. We need to empty and clean our hearts for us to be able to clean outside. Kung ano po ang laman ng ating puso, yun din po ang binibigkas po ng ating mga labi. God always looks at our hearts. That it's the only thing that matters to Him. Okay? And sa Matthew chapter 23 verse 28 po, gayunman naman kayo sa labas ay nagaan yung matuwid, sa mga tao datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at katampalasan. This
This is for those people who call themselves righteous. Sa mga taong bulag sa sariling pagkakamali o di maamin ng pagkakamali pero pagdating sa iba ay mapuna. As we all know, we still live in the flesh at tao pa din po tayo. Still po nagkakamali tayo, we still sin aware man po tayo o hindi. If we are wrong, i-acknowledge po natin yung mali po natin because we cannot call ourselves servant of God if sa mali natin bulag po tayo. We should not care about other people's opinion po. If someone's try to correct us, wag po tayo masaktan. If we wanted to serve the Lord God, let's all be true to ourselves. I-accept po natin yung mga faults and let's repent from our sins. Ito po ay di naaayon sa pagkakatawag. We are not perfect. We are only human. We still sin. Let's all be aware for each other's mistake. Correct each other in a good way po. At yung hindi po way na umaabot na correcting at the same time po is judging each other's fault. And that we tend to hurt each other. We come to the point na we hurt each other. Sabi nga ng Lord, let's spread love po. Love na unang nagmula po sa Kanya at peace.